Samantala, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Talakayan, Komentaryo at Opinyon o TKO. Kanina napag-usapan ho natin ang issue na may kinalaman sa panglamang tiyan. Pag-usapan naman ho natin yung ginagamit ng ating mga kababayan papasok ng trabaho, yung mga pampublikong sasakyan. At kung matatandaan nyo, sunod-sunod na humihingi ng dagdag pasahe ang mga jeep, mga TNBs, pati mga taxi. Taxi katataas lang ng plug round rate. At pagkatapos pati naman pampaserong bus. Para sa panig po ng mga commuters, sila ang sasalo nitong mga dagdag pasahe na to kapag ay naaprubahan ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makabubuti tanungin natin ang hanay ng mga commuters. Nasa linya ho natin ngayon si Atty. Ariel Inton, ang Pangulo po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP. Magandang hapon po sa inyo, Atty. Inton. Magandang hapon sa iyo, kasamang Alan. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Ang hanay po ba ng mga commuters ay nagpahayag na, nagrehistro na ng kanilang posisyon para ho dito sa mga meron sa jeep, meron sa TNBS, meron pa sa mga bus. Pagkatapos sa April naman tataas pa yung pasahe ng mga tren natin. Kumusta naman po yung hanay ng mga commuter pa natin na Atty. Ariel? Katatanggap lang namin kamakailan ng kopya ng petisyon ng TNBS, no? Petition for Increase of Fare. Siguro yun pag-aaralan natin kung ano maging posisyon ng ating pong grupo doon. No, pero yun sa ibang denomination, matagal ng kung natatandaan nyo, Alan, 2 years ago yata yan, ang itinaas kasi ng pamasahe dati ay tinatawag nilang provisional fare. So ibig sabihin, hindi pa naging permanente yung hiningi nila 2 years ago. Kaya para bang winidraw yata nila yon ng mga jeepney operators. So ngayon, binuhay ulit. Tama. So ang hinihingi yata nila additional dun sa provisional. Ngayon, kung additional dun sa provisional, no, additional dun sa provisional, mas mataas po yun. No? So asahan po ang paaming pagtutol. Dahil nung nakaraang hearing, nag-manifest naman kasi yung ibang grupo na sa kanila ay okay na. Hindi na sila humihingi ng pagtaas. So kung ibang grupo ay hindi humihingi ng pagtaas, we will consult with them na bakit sa kanilang computation ay okay na yun na umiiral ng pasahe. At yun ang amin pong imamanifest sa LTFRB na according to some of the transport groups, the present base fare is enough already. Oo. Hindi ba parang masyado namang nagsasabay-sabay, attorney? Napakataas na nga ng inflation. Sabay-sabay pa pagkatapos yung mga hinihingi na pasahe. Totoo yun. Oo. Totoo yun. Pero hindi naman saan natin napupulutin yung ating mga commuter neto? Hindi naman natin pwede silang pigilan mag-file. Ang atin pwedeng magawa ay naman natin, sasabihan naman natin sila kung ano naman ang pananaw ng grupo ng mga mananakay. At katulad dito sa TNBS, ang isang pananaw namin kasi dyan, baka naman masyadong mataas yung komisyon ng mga TNC. Nako. No? At pwede siguro babaan yun. Tama. At yung mga katulad ng isang issue nila sa mga discount sa mga privileged passengers like senior citizen, no? Ang balita po natin, ang nag-short down yan ay mga driver operator. So kung ito ay magkakaroon ng isang memorandum circular na hindi sila ang mag-shorten nito, no, then mababawasan yung bagahe ng mga driver. And in such manner, baka hindi na nila kailangan humingi ng increase pa. No, kasi
yung kita nila meron kasing bawas na komisyon, no? So instead na dagdag, doon tayo sa pabawas, doon sa bawas sa komisyon, bawas doon sa mga sinushoulder nila, at suma total, baka hindi na kailangan magkaroon ng pagtaas ng pamasahe. Basta Pero, yung grupo Alan, ninyo, basta yung grupo... we may oppose that, pero tingin po namin, kinakailangan reviewin na rin ng ating LTFRB yun umiiral na fair matrix sa PNP. Ayun. Oo. Tingin ko kinakailangan ng reviewin yan. Oo. So, instead na tumutok tayo sa fair increase, ang tingin ko mas magandang tutukan natin yung overhaul ng fair matrix. Para dun sa mga nakikinig sa atin na Atty. Inton na hindi naintindihan kung ano yung fair matrix, pwedeng paliwanag lang ng maikli para na sa ganun. Kasi baka akala nila ganun-ganun lang. Baka parang fourth tweet, hindi naintindihan ng yun, ang ibig natin sabihin, yung kung paano po kino-compute yung pasahe. Ayun. Kasi malimit po sa ating mga mananakay ng ating pong PNVS, pagka ito yung singil, okay na yun. Pero meron kasing, meron kasing computation yun at isang pinaka-controversial na dun sa computation na yun ay yung tinatawag na fair charge. So tingin ko, kinakailangan makita po natin at ma-review paano ba kinocompute. Ito ay matagal, hindi nagbago to, Alan, sa amin, no? Matagal na namin pinaglalaban to na i-reviewin natin yung fair charge. No? Okay. Para sa ganon, alam naman ng pasahero kung bakit mataas at a given point in time yung kanilang ibinabayad. At hindi sila nagugulat na ganung kataas, Atty. Nako, maraming salamat po sa pagkakataon. Magkakwentuhan ulit tayo sa mga susunod pa na panahon. Anytime, Alan. Okay. Salamat po. Si Atty. Ariel Inton, ang Pangulo po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ng ating pong nakapanayam. Ang kiling-kilingan, walang pinoprotect.